At eto na nga, Master Judea, nagbabalik na naman, mga kababayan. Okay. Alright. At sa video na ito, pag-uusapan natin si Ante Claire. Galit na galit si Ante Claire, mga kababayan, dahil nasaktan ata sa sinabi ni Ma'am Hanilet Abansenya. Bakit? Nainsulto ka ba? Nainsulto ba kayo? Masakit ba, Auntie? So eto, mga kababayan, Hanilet Abansenya, ginalit si Ante Claire. Aba, pinuri na nga kayo, galit na galit ka pa. Oo. So, bakit kaya galit na galit si Ante Claire kay Hanilet Abansenya? Pag-uusapan po natin yan, mga kababayan, pagkatapos nito. Banateros ay hindi magigiba. Banateros ay hindi nag-iisa. Banateros ay kami walang iba. Banateros hanggang sa huli naming hininga. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. At syempre, tayo nagbabalik lang dito sa Master Jose Channel. Okay, magandang araw, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa mga kababayan nating OFW, mga immigrants sa iba't ibang panig ng mundo, magandang araw po sa inyo lahat. Kumusta po kayo, ha? Huwag kakalimutan na mag-like, mag-share, mag-subscribe, at sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, ha? Huwag kakalimutan, i-subscribe na natin yan, pigain na natin ang pigain yan, hanggat sa magalit si Ante Claire. Di ba? Oh, ayan si Ante Claire, galit na galit, mga kababayan. Oy, what the? O gigil na gigil, ah. Oo. Parang ano parang ano tawag ito? Yung asong ulo na. Oo, galit na galit, di ba? Ito, panoorin nga natin kung bakit siya galit na galit. Na-insulto ata, mga kababayan, doon sa sinabi ni Ma'am Hanilet Abansenya, kinongratulate na nga kayo, galit ka pa. Di ba? Bibihira yan, i-congratulate kayo kasi puro kapalpakan ginagawa nyo Oo, buti nga, kinongratulate pa kayo ni Abansenya. Pero tingnan natin, galit na galit ito. Kalungkot. Dahil muli. hindi pala galit, nalungkot pala. Nalungkot. Sige nga. Bakit? Kalungkot. Dahil muli. Nababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Ay, wala, nakakalungkot daw dahil mababanggit na naman natin. Dahil ang pangit mo, Claire. Oo. Sana kumanta ka na lang maayos ka pa nung kumakanta Oo. Nakakalungkot daw dahil mababanggit na naman niya. Yung mga kaalyado ng mga Duterte. Walang hiya ka. Gustong-gusto mo ang topic yan Yan ang inaaraw-araw mo Mga Duterte, di ba? Walang hiya na naman to. Nalungkot ka pa sa lagay na yan, ha? Tuloy mo. Hindi po ginagawa. Alin? Nakatatawanan? Alin dyan? Ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Wow, napagtawanan pala. Na-insulto, no? Pinagtawanan pala sila ni Madam Hanilet. Bakit kaya? Kaya kay Miss Hanilet Abansenya. Ano? Huwag niyo pong gawin na Bakit? issue. Alin? Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Tama. Pwede namang walang buhay na mawala. 'Di ba? Ang tanong, bakit may nawalang buhay? Bakit may mga kinikidnap? Wala naman dati yan Kaya ka ba nasasaktan dahil incompetent ang amo mo? Kasi dati wala namang ganyan Dahil pagka mayroong ganyan, napakalaking issue niyan noong panahon ni Duterte. Napakalaking issue pag may kinikidnap at hindi ang titigilan ni Duterte. Paktay ang mga at nangingidnap na yan. Pero ngayon, anong ginagawa nyo? Pero bago natin ituloy ito, mga kababayan, para may idea kayo. Huwag niyong gawing issue ito. Bakit? Issue yan Pakinggan muna natin yung sinabi ni Hanilet Abansenya. Okay? Para may idea kayo kung bakit gigil na gigil si Gigil na gigil si Ante. Pakinggan po natin ang sinabi ni Madam Hanilet. Buti yung mga kababayan natin yung OFW Galit na galit Di ba?
mahinahon pa itong sinasabi ni Ma'am Hanilit, ha? Hindi pa siya bumibira, ha? Nagko-congratulate pa lang siya, pero galit na galit ka na. Oh, ito. Oh, dito po galit na galit si Auntie Claire sa sinabi ni Hanilet Abansenya. Ngayon pala. Oy, congratulations. Nakita niyo yung ano? Congratulations ha sa Pilipinas. May kinidnap at pinatay na naman. Tingnan mo. Ano masasabi niyo doon sa ganun, ma'am? Kaya congratulations. Oh, eto ha, hindi po natin ginagawang katatawanan, ha? Yung nawalang buhay. Kasi napaka-importante po ng buhay. Totoo 'yan, 'di ba? Pero kung yung buhay ng isang tao ay nagpapahamak ng mas maraming buhay, katulad ng mga binibiktima ng mga adik, binibiktima ng mga kriminal, mas gugustuhin pa natin na mawala yung kriminal, no? Pero sa puntong ito po yung kinidnap na Filipino-Chinese, mga kababayan, na nagbayad na ng ransom, and yet, pinatay pa sila. Yun ang nakakalungkot. Oo. So, ang inaano po dito ni Ma'am Hanilet, yung sitwasyon, yung kalagayan ng Pilipinas. Hindi po yung namatay na Chinese. Okay? So, gusto lang sabihin ni Ma'am Hanilet Abansenya na ganito na ba ang Pilipinas ngayon? Ito ba ang gusto nyong Pilipinas? Oo. So, sarcasm ito, mga kababayan. Sarcasm. Tuloy. Ganyan ang gusto nyo? Sige, congratulations. Number, di ba nakita mo yung survey sa, dalawa sa cities ng Pilipinas? Ayan, ng Pilipinas. Dalawang city sa Pilipinas is a most kinatatakutan ng mga tao, ng mga especially ng mga foreigner, okay? Ng mga turista. Yan ang Maynila at ang Quezon City. Diba? Totoo eh. Bakit may sinabi bang bali si Ma'am Hanilet Abansenya at galit na galit si Auntie Claire? Dangerous place. Dangerous. Congratulations again. Maraming nangyari na. Congratulations, BBM. Doon galit na galit si Auntie Claire. Sana si Auntie Claire. Wait lang ha. Auntie Claire, wait lang ha. Hanapin natin si Auntie Claire. Oy, si Auntie Claire. Oh, bakit? Nalungkot ka. Nalungkot si Auntie Claire. This time, ituloy natin ang video ni Auntie Claire. Yan. So, may idea na kayo ha, kung bakit galit na galit si Auntie Claire kay Ma'am Hanilet Abansenya. Okay? So, ituloy-tuloy na natin to at re-reaction na natin ang video. Susupalpalin natin. Nakalungkot. Bakit? Dahil muli, nababanggit na naman natin ang mga kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Gustong-gusto mo nga yan eh. Hindi po ginagawa na katatawanan ang isang ganitong klaseng sitwasyon. Wala naman tumawa. Tumawa ba si Hanilet? Di naman Malungkot nga siya nung sinabi niya yun eh. Diba? Malungkot nga yung mukha niya eh. Kinongratulate na nga kayo. Galit ka pa. O naman. Bibihira kayo makatanggap ng congratulations. Dapat take advantage of it. Someone congratulated you. For wrong reason. Kaya kay Miss Hanilet Abansenya, wag niyo pong gawin na issue. Dahil may buhay po ditong nakasalalay, may mga buhay na nawala. Tama. Wag niyong gawing issue ito. Issue yan. Issue yan, tanga. Napakalaking issue yan. Anong wag gawing issue? I-issue na nga yan eh. Napakalaking issue na nga yan eh. Napakalaking issue na yan na sumasampal sa iyong muka. Tapos wag gawing issue. Napakalaking issue na nga, tanga ka. Yung katatawanan ang gobyerno. Bakit? Huwag nyo daw pagtawanan ng gobyerno. Everybody, sa nanonood ngayon, congratulate natin ang gobyerno, huwag natin pagtawanan congratulate natin. Yun ang gusto ni Auntie Claire. Tuloy. Hindi natin malaman bakit ganon ang naging attitude ni Miss Hanilet. Parang yung attitude ng ibang tao nakikita nyo. Pero yung attitude nyo,
Pag pinupuna, galit na galit kayo. Saan tayo lulugar niyan? Double standards? Ha? Kayo lang pwede magsalita? Ha? Oh, tuloy. Ikinatutuwa pa ba niya Ah, na may mga ganitong sitwasyon sa bansa? ah, Hindi ba dapat bilang Pilipino, ah. nagkakaisa tayo? Ayun naman pala, dapat nagkakaisa tayo. Oh, kung nagkakaisa tayo, ba't nyo ipinagkanulo yung dating Pangulo? Oh, di ba? Putang ina. Gamit na gamit sa inyo yung pagkakaisa. Unity team. Pero kabaliktaran yung mga pinagagawa nyo, mga lafota kayo. Oh, unity team daw. Unity team, hindi nyo nga mapagkaisa Pilipino eh. Oh, hindi nyo nga mapagkaisa yung mga Pilipino, samantalang yung dating presidente na si Rodrigo, nung birthday niya, nagkaisa ang mga Pilipino. Yung unang tunay na unity team. Oh, bakit? Ramdam ba? Ramdam na ba, Auntie Claire, na walang nagmamahal sa inyo? Ha? Kung meron mang nagmamahal sa inyo, yung kakaperanggot na mga patanga-tanga na nauuto ninyo. Diba? Pero, kung titingnan natin, ang sitwasyon sa buong Pilipinas, maging sa buong mundo, isinusuka kayo. Oh, dahil 80% ng mga Pilipino ay mahal na mahal si Rodrigo at galit na galit sa inyo dahil ipinagkanulo nyo ang dating Pangulo. Tapos ngayon pagkakaisa sa sinasabi mo, walang tigilan nyo na yan. Kumita na yan eh. Hindi naman natuloy. Upang ang bansa natin ay umangat. Oh. Papaano aangat ang bansa natin? Puro kayo pabigat. Umalis kayo dyan sa Malacanang. Ibigay nyo sa iba. Sigurado aangat ang Pilipinas. Promise yan. Oh. Hindi lamang para sa taong bayan, Oh. at para na rin mapakita natin sa buong mundo na ang Pilipinas Oh. at ang Ano? mga Filipino ay nagkakaisa. Wala na. Oo. Mula nang sinira nyo yung salitang pagkakaisa, wala na kayong karapatan at wala na kayong kredibilidad na sabihin ulit yung salita na yan. Yung pagkakaisa, wala yan. Wala na sa inyo yan. Wala nang maniniwala sa inyo. Promise. Mamaya, papakita ko sa inyo. Oh. Huwag silang gumawa ng gulo Oh. dahil hindi po yan maganda. Wala namang gumagawa ng gulo eh. Oh, wala namang gumagawa ng gulo. Ano ba yung sinabi ni Ma'am Hanilet Abansenya? Kinongratulate lang naman nila, di ba? Kinongratulate lang naman niya kayo. Wala namang gumagawa ng gulo. Oh, Huwag nila simulan ang gulo sa pamamagitan ng pagbibigay ng gintong mga klaseng oh, remarks o Oh. pananalita. oh, bakit? Bakit? Mali ba yung sinabi? Totoo na naman nangyari yun, di ba? May kinidnap. Yung kinidnap, pinatay. Oh, totoo naman, di ba? Parang ka si Marbil eh. Parang ayaw mo na naman makita sa social media yung mga ganyan. Oh. Oh. Ang Pangulo po at Ah. ang administrasyon ay kinukundina Ah. ang bawat krimen na nangyayari sa bansa. Hanggang doon na lang tayo. Hanggang doon na lang tayo sa kondena. Ha? Ang dami ng krimen na nangyari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang ba tayo sa kondena? Oo. Walang mangyayari dyan. Kondenahin mo. Tayo na yung mga kriminal, wala namang pakialam yan kahit kondenahin mo sila o hindi. Oh. Walang pakialam yan. Basta sila gagawa ng krimen. Kahit kondenahin mo pa yung mga yan, wala kang magagawa. Hindi mo mapipigilan na gumawa sila ng masama. Kahit kondenahin mo pa siya, oras-oras, minuto, araw-araw. Nakalimutan mo na ba, Hanilet Abansenya, na ang prevention is better than cure? Bakit pahahayaan natin mangyari yung mga ganito kung pwede naman nating maiwasan? Bakit hahayaan pa natin na magkaroon ng mga kidnapan kung pwede namang hindi nangyayari yan? Oh, kaya ka ba galit na galit dahil hindi magawa ng amo mo yan? Talagang pagtatawanan kayo pagka ganyan. Sa katunayan nga po, Oh, ano? nagpatalaga na po ang Pangulo. Nagkaroon na po ang PNP ng Special Investigation Task Force. Ay, puro tayo ganyan eh. Puro tayo investigation eh. Oh. Hindi na ay. Oh, yan, crime yan, dapat may investigasyon talaga. Kahit hindi naman talaga ang Pangulo mo, dapat iniimbestigahan talaga yan.
Hindi mo na kailangan utusan yung mga authority na mag-imbestiga dahil automatic, iimbestigahan talaga yan. Ang pinaka-importante dito, isaksak mo sa kukote mo, anti-clear, na parang walang laman, kung papaano maiiwasan na mangyari yung mga ganyan. Yun ang kailangan, hindi yung bunganga mo na mabaho na kung ano-ano ang lumalabas. Dapat sa'yo talaga, nag-vlog ka na lang eh. Para mag-focus po sa kaso na ito ni Mr. Anson K. At itong si Police General Elmer Ragay, a former director of the Anti-Kidnapping Group, ay na-relieve na po. Dahil Alam na namin yan. Hindi mo na kailangan ikwento. Ano pa? Forward na nga natin. Nakakaumay eh. at ang buong sambayanan Ano? na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong Ay, nawala. Wait lang Wait lang Nawala. Hoy! Walang hiya Nagpatalas-tas pa tuloy. Wait lang. Ayan. Ano daw? klaseng sitwasyon. Ayan, wait lang. Hindi na matutulog ng eh. gobyerno Wait lang. ang mga ganitong Ano? group. Kasama po siya dyan dati. Ah. So, makakaasa po Alin? ang taong bayan Ano, pangako na naman. Pangako na naman. at ang buong sambayanan Na ano? na hindi po tutulugan ng gobyerno ang mga ganitong klaseng sitwasyon. Oo, alam na namin yun. Alam namin yun, na walang tulog-tulog. Oo. Dumudugo nga yung gums eh. Di ba? Oo. Alam namin yun. Yung yung walang tulog-tulog, alam namin. Oo. Hindi na bago. Oo. Pananatilihin po natin na magkakaroon ng hustisya. Bibigyan natin ng hustisya Alin? ang dapat nabigyan ng hustisya at hindi po natin Abay, dapat lang. Dapat lang na magkaroon ng hustisya. Oo. Ano gagawin nyo? Wala lang? Yung mga ganyan, hindi yan sinasabi, ginagawa. Ilatag nyo, halimbawa, may krimen, ganyan. Magsalita kayo pagka may justice na. Eto na, nahuli na namin yung mga gumawa. Ganun na dapat, hindi puro ka ganyan, daldal ka ng daldal, wala namang ginagawa. Wala pa namang nagagawa. hahayaan na mangyaring muli ang naganap sa mga naging biktima ng EJK. Ay, wow! EJK na naman! EJK na naman! Oo. Alam mo, Auntie Claire, yung sinasabi mong EJK, yung ang nagpatahimik, nagpapanatag, yung ang nagpapanatag sa isip at puso ng sambayan ng Pilipino. Okay. Pero itong ginagawa nyo ngayon, ito na naman ang bumubulabog sa isipan at katahimikan ng sambayan ng Pilipino. Aba, yung mga negosyante nga yung mga negosyante, kinukundi na yung mga ganitong gawain. So, ibig sabihin na nag-react na sila, ibig sabihin, malala na. Claire. Yung EJK dati, hindi naman nagsasalita yung mga negosyante na yan eh. Ang nagsasalita lang noong mga nabibiktima, yung mga drogista, pamilya ng drogista. Oo, hindi mawawala talaga yung tawag dito, collateral damage. Nagkakaroon sa lahat ng gyera, may napipinsala talaga. Asahan mo na yun. 'Di ba? Pero yung mga ginawa naman, nakapalpakan ng mga pulis, napanagutan naman, 'di ba? Yung Kian, yung mga pulis na pumatay doon, nakapatay doon, nakulong na, 'di ba? So, nagkaroon ng hustisya. Pero yung mga drogista na pumapatay ng babae, nang gagahasa ng babae, nang hold up, pumapatay ng anak, aba, kung mas ipagtatanggol mo pa yon, kaysa doon sa mga nabibiktima nila, aba, anong utak meron ka? 'Di ba? Hindi ka maka-Pilipino. Baka kriminal ka. Kung ipagtatanggol mo yung mga adictos, benedictos na bumibiktima ng mga mawalang kamalay-malay. Bumibiktima ng mga nagtatrabaho sa call center. Bumibiktima ng mga batang walang kamalay-malay. Bumibiktima ng matatanda. Bumibiktima ng kung ano-ano. Yung pang gusto mo ipagtanggol. Aba, ang galing mo.
Kaya muli pinapanawagan po natin Ano? kay Miss Hanilet Abençania. Alin? Huwag na po sana mamutawi sa inyong bibig ang mga gintong klaseng pananalita. Ay, bakit? Ha? Martialo? Martialo na? Hindi na pwede magpahayag ng kanyang damdamin ang mga Pilipino sa bansang ito? Ha? Hindi pwede magsalita si Ma'am Hanilet Abençania kung ano yung nararamdaman niya? Hindi ba pwedeng magpahayag ng galit dahil sa nangyayari sa ating bansa ang mga Pilipino nasa Pilipinas o maging ang nasa ibang bansa? Abay, wow! Kung ganun, Marcelo na. Dahil hindi po rin natin gugustuhin i-congratulate ang dating Pangulong Duterte sa mga nagawa pong EJK. Yan. Diyan ka nagkakamali. 'Di ba? Maghanap ka ng mga video ng war on drug ni Pangulong Duterte. Yung mga kasama mo nyo dyan, na palipad-lipad, yung mga paro-paro G na mga kasama nyo, yung mga kongresista na kasama ninyo, yung mga senador na kasama ninyo, basta, majority ng mga politiko na kasama ninyo. Noong panahon ng Pangulong Duterte, nung pinapatupad ang war on drug, ang galing ni PRRD. Grabe, naubos talaga yung mga adik sa lansangan. Congratulations, PRRD. Congratulations for the job well done. Ganun ang sinasabi niya. So ngayon, dahil hindi nyo magawa yung nagawa ni PRRD, ngawa na lang ngayon ng ngawa. Diba? Para mawala sa picture si Pangulong Duterte, makalimutan ng taong bayan yung kanyang nagawa, ipinagkanulo ninyo sa mga banyaga. Ganon lang yun. Diba? Para mawala, makalimutan ng tao yung mga Duterte. Tanggalin natin sila sa Pilipinas, dalhin natin sa ibang bansa, i-impeach si VP Sara Duterte. Diba? So ngayon, kahit isang taon na hindi marinig ng tao ang mga pangalang Duterte, mawawala na yan sa kasaysayan, mga kababayan. Mawawala sa kasaysayan dahil tatabunan nila ng mga kasinungalingan na ginagawa nila na pantakip sa tunay na nangyayari sa ating bayan. Ganon po ang totoo dyan. Diba? Hindi Duterte ang problema natin. Ang problema natin, yung mga namumuno ngayon, walang silbi. Diba? Kaya namin minahal si Duterte dahil nung panahon ni Duterte, kami ay kampante. Ngayon, marami na naman nga nagsasabi na ang nakakatakot na naman lumabas. Yung mga taxi driver nga, mga grab driver, halos ayaw na nila bumiyahe paggabi dahil natatakot sila sa mga kawatan. Noong panahon ni Pangulong Duterte, maliwanag, madilim, tanghali, hapon, gabi, pwede ka maglakad sa kalye nang walang iniintindi. Kahit nakabuyang-yang ang cellphone mo, walang kumakalabit pengi. Pero ngayon, nasa loob ka na ng sasakyan, hahablutin pa ang bag mo at ang cellphone mo. Walang hiyang yan. Yan ba ang administrasyon o gobyerno na pinagmamalaki mo? Abay, maghunos dili ka, Claire Castro. Kung hindi mo nararamdaman yung nararamdaman ng majority ng mga Pilipino, saan ka ba nakatirang mundo? Sa Pluto? Abay, sa bagay, yung mukha mo, ang sarap ilagay sa plato. Dahil po, buhay po ang pinag-uusapan dito. Yan. Ano na? Ayun na yun? At dito na po. Tapos na. Buti naman, tapos na. Sa araw nito. Buti naman, natapos na. Auntie Claire, ang sabi mo, yung EJK, ayaw ng mga Pilipino. Yun nga ang nagustuhan ng mga tao. Yung war on drugs, yun ang tumatak. Pag sinabing Duterte, war on drugs yan. Kahit magpunta ka sa mga palengke, sa mga pilahan ng tricycle, sa mga pilahan ng loto, sa pilahan ng kung ano-ano, bakit mo nagustuhan si Duterte? Naubos yung mga adik. Pero ikaw ayaw mo. Bakit? At matanong nga kita, Claire, bakit ayaw nyo na
nilalabanan ang droga at mga adik. Kayo mga kababayan na nanonood, sa tingin nyo, bakit ayaw nila Claire Castro at ng administrasyon ni Marcos na mapahamak ang mga adik? Mapahamak ang mga kriminal? Sa tingin nyo, bakit? Well, in fact, yan po ang bukang bibig ng mga kababayan natin Pilipino. Manood kayo ng mga Kali survey. Yung mga walang cut, yung bigla na lang magka-Kali survey na walang script, magtatanong sa mga palengke, sa mga tindahan, sa kalsada, na kung ano-ano, yung walang script. Marami dyan na nagka-Kali survey, yung mga walang putol-putol. Kasi pag pinutol, baka mamaya baka hindi na legit yon. Ang pinapanoorin nyo, yung mga hindi pinuputol yung video pag nagka-Kali survey. Auntie Claire, makinig ka. Wait lang Para sa bagong Pilipinas. Ay, bagong Pilipinas. Ayaw namin sa bagong Pilipinas. Mas gusto namin yung luma. Eto Auntie Claire. Ay, wait lang. Di pala natin nabasa yung comment. Kalungkot. Kailangan mabasa natin muna yung comment. Sabi niya, pinagtatawanan daw, ginagawa daw katatawanan ni Ma'am Hanilet Abansen niya yung nangyayari sa bansa Pilipinas. Actually, hindi lang naman si Ma'am Hanilet ang natatawa ayan, tingnan nyo. Ang tumawa, 5,400, ang galit, 1,500, ang may gusto, 1,000 mahigit lang. So, hindi si Ma'am Hanilet ang nagtatawa sa inyo. Hindi lang. Si Ma'am Hanilet ang pinagtatawanan kayo. Pati majority ng mga Pilipino. Ito, News 5 to Hindi to SMNI. Ay, GMA News nga pala to. Ayan GMA News yan. Bias pa na media. Hindi maka-Duterte yan. Pero tingnan mo, kung i-compute mo, pagsasamahin mo yung galit at natatawa, 7,000. 7,000 yung natatawa at nagagalit. Pero yung may gusto, hindi pa umabot ng 2,000. So, ibig sabihin, Madam Claire Castro, majority ng mga Pilipino, pinagtatawanan kayo. Enchante, kuha mo. Baka hindi mo pa naintindihan. Ipaliwanag pa namin ng gusto. Ayan, basahin niyo mga comment. Hindi mo, laman lang pumapabor sa inyo. Ayan all comment. Wala pumapabor na comment sa inyo. Sabi, si Mitch May Torion, Madam, bakit po naging attorney ka? Para ka lang po nagchichismis sakali magsalita. Ito, si Katrina Iyuste. Sus, puro ka preskon, lagi naman Duterte topic mo. Masyado kayo sensitive, pero ginagawa nyo sa batas sa mga Pilipino ng bansa, karumal-dumal. Guzmani BG, wala ka ng bukang bibig, kundi atakihin ng mga Duterte. Wala nang pumapor sa'yo. Wala nang mag-resign ka na, Castro. Ayan stress po kayo nila Tatay D. Hindi nga na-stress si Tatay D sa inyo. Di ba? Walang iya. Wala man lang walang message dito, comment na pumapabor sa'yo, Claire. Hindi ka ba nakakalata niyan? Hindi ka ba nagsasawa? Pinipilit nyo yung sarili nyo na tama kayo, maganda ginagawa nyo. Walang hiya. Ewan ko, sa'yo, Claire. Claire. Awit sa'yo. Muli. Mababanggit. Awit sa'yo. Eto, Claire, pakinggan mo. Claire. I asked him how do you feel? Are you angry? He said no. Ano siya na, kaya yung mga... Tinanong daw niya si PRRD, anong nararamdaman mo? Galit ka ba? Ang sabi ni PRRD, hindi daw siya galit. Chill lang si PRRD. Samantayo yung Claire, galit na galit. Mga gumawa sa kanya nito. Gabaan na, ma'am.
Impyerno kayo. Oy, Claire! Impyerno daw kayo, Claire! Nako po, Claire, ang init doon. Sabagay, sanay ka naman doon eh. Because, you know, wala siyang, kami pa, may sakit yung, ako pa, sabi ko sa kanya, pero sabi niya, no, yun ang ano ba, maano talaga siya ng tao. Kilala niyo, naging presidente. Yes, ma'am. Exactly, ma'am. Tsaka, ano ba, yung, all he cared for was about his country and about his countrymen. Alam niyo yan. There's no doubt, Alam ma'am. po There's no yan. doubt. Alam po yan ng mga Pilipino. Ay, ang ganda ni that's why Kitty, nga, oh. Ako, to be honest with you, mangutan ako sa Ginoo. Ikaw, nga naman, Lord. Ikaw, up to now, I'm still, dagang question mark. So, buti sana ako naging tarantado, magnanakaw. Yeah, diba? Mga kabila, ma'am. Ay, grabe naman. Grabe naman yung pagkakasabi niya. Magdanakaw. Pangag. Grabe naman. Diin yun. Wala manilit ah. Di ba? Wala tinarong wala wala nag-abuso katong time na kuan ka. Wala na. There was no air about him na presidente siya. That was my prayer po before ba na. Lord, help me to remain humble. And then, same po sa iyahan na kita niya man mag-asta. Wala siyang air na. Na ba siya message, ma'am? Actually, this one is win-win ni sa iyaha eh. Nakita niyo naman. Ang kala nila yun ang that will put him down. Kamali sila. Wrong move. Nagsisimula pa lang po. Nagsisimula. Na ba siya? Wrong move talaga. Palakpakan. Oo. Alright, tama naman. Mga sinabi ni Ma'am Hanilet Abansenya at alam ng mga Pilipino kung ano si Pangulong Duterte, kung paano siya namuno sa Pilipinas. So, alam na natin yun. Pero hindi alam yun ni Claire Castro. Eto. Ano ba yung birthday ni ano? Nag-birthday ba siya? Ay, birthday ni Kitty Duterte, no? Eto, may birthday wish si Kitty Duterte. Pakinggan lang natin ang saglit, ha? Yung birthday wish ni Duterte. Ay, ni Kitty pala, sorry. Una sa lahat, ma'am, happy birthday. Thank you sa inyo lahat. Ang dami regalo. My birthday May cake. with me today. Thank you. Birthday wish, ma'am. Of course, for PRRD to come home and for him to have more time with us. Kumusta po pagpasok niyo sa loob? Today is your birthday, together with your father. Yeah, so when we went in, they sang a happy birthday song to me, of course, and then we started with a prayer. PRRD led the prayer today, so ayun, that was nice. And ayun, the same. Buti pa itong mga Duterte, always praying. Etong mga nasa kabila, hindi ko man lang sila nakita nagdasal. Nakikita nga lagi pag may mga session sila, pag may mga seminar, pag may mga gathering, na pag tinutugtog ang pambansang awit ng Pilipinas, wala silang pakialam. Yung mga nasa kabila, tinutugtog yung pambansang awit ng Pilipinas, pero kung ano-ano pinagagawa nila. So, ibig sabihin dyan, kung hindi mo nga kayang mahalin ang awitin ng ating bayan, paano mo mamahalin ang naninirahan sa ating bayan? Pero itong mga Duterte, pagka flag ceremony, tumindo talaga sila. Si Pangulong Duterte, makikita mo lahat ng mga Duterte, ginagalang nila ang pambansang awit ng Pilipinas at lagi silang nagpapasalamat sa tuwing sila ay nakakatungtong ng entablado. Sa tuwing sila nakikipag-usap sa maraming tao, ang inuuna nila lagi ay yung pagpapasalamat, which is bihirang-bihira natin na marinig sa mga Pilipino o sa mga personalidad na mataas ang katungkulan at may sinabi sa ating bayan. Pero itong mga Duterte, very humble. Tuloy mo. I think we talked about family situations and
I asked him if he was okay. If he's okay, then he said, no guts, no glory. So, brave as always. Ma'am, this is something different. This is a different birthday of yours. Yes. Ano tumatakbo sa isipan ninyo na you are here, celebrating your birthday, but your father is inside the detention center? It's quite the adjustment, of course. It's a whole new situation that I've never experienced before, not just for me, but for my whole family. So, somehow it's overwhelming, but to be able to celebrate my birthday with my family, I'm very grateful for it. Still very grateful. Ma'am, how do you feel you're 21 right now? Of course, more freedom, ayun. And, ayun nga, like my mom said, pwede nang mag-asawa. Pagod na siya sa akin. Inside, nagsumbong yung mom ko. Komedyante rin, no? Komedyante rin si Kasi at home, kami yung, syempre, babae, sigawan, bickering, bantering, all the quarreling, kami talaga. So, at home, ever since I was a little girl, PRRD was always the mediator. Anong problema dito? Tama na. Walang magsigawan, ganon. And then nagsumbong yung mom ko inside. Sabi niya, the house is chaotic nowadays. There's always shouting because you're not there to calm the girls down. Us. She was referring to us. And then he said na, he always says, if walang problema, don't make a problem na. And then, better to just, not say anything. Siyempre, ako na naman yung kinampihan ng dad ko. So, as always. As always. Sabi mo nga, your father is really brave. Pero ikaw, you're also parang brave din. Nagpapakita ng strong personality din. Saka humugot ng lakas. For now, I think from him. I think when you're raised by a person like that, you get a lot of their qualities as well. So, Were you able to dance with your father? for a bit lang. Kasi medyo napapagod siya. So, yeah, for a bit. I was able to sing him 2 songs also. I sang Ikaw, his favorite song, and Hallelujah. So, he was very happy. How did the day feel? I'm grateful that I still get to sing to him. First time mo mag-celebrate, ma'am, no? Kauban sa mga... Yes. Ay, may question po. Meron po bang birthday wish ang former president sa inyo? Sorry? May birthday wish daw. Si President sa'yo. He only wishes me one thing, eternal happiness. As always. Ikaw, ma'am, gusto yung wish ni mo? For him to come home. Of course, we also. May gift ba siya? Wala. Yung saya, yun yung gift. Gift niya. Yes. May message ba yung dada mo into the Filipino? Yes, again, he would like to extend his gratitude to everyone here, for everyone who continues to pray for him, and for everyone who supports him. So, he is looking forward to come home to explain to the Filipino people what has happened. So, yun yung message niya. Kumusta lang ni... Opo. Ma'am, kumusta ang pagbisita mo kay Tatay Digong? Yun, okay. So, eto, nagse-celebrate. Naiyak na naman kayo, ha? Nakikita ko, naiiyak naman kayo. Naiiyak na naman. Walang iyakan na. Happy-happy lang. Uuwi si Tatay. Bala nyo, bukas, makauwi na yan. Ano ba? Yung birthday celebration. Ito na, birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Kitty. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Pwede, makapasok. God bless you. May the Lord God bless you. Okay, so yan po mga kababayan ang birthday celebration ni Kitty Veronica Duterte. Yan. Okay. Alam mo, ito yung nagugustuhan ng tao, ng mga Pilipino sa kanila, no? Sila ay yung mga down to earth na mga nila lang, 'di ba? Wala silang mga yabang sa kanilang mga katawan.
what you see is what you get. And I think this family will be loved by Filipinos all over the world forever. Right? Forever. Mamahalin ang apelyedong ito ng buong Pilipinas at ng buong mundo magpakailanman. Grabe. Pero yung sa kabila, kamumuhian sila ng mga tao sa Pilipinas, mga tao sa mundo, sa buong mundo, hindi man lahat, pero majority ng mga Pilipino, kapag naririnig ang kanilang pangalan, itong pagpapahirap sa mga Pilipino ang papasok sa utak at magiging kaakibat ng pangalan at apelyedong Marcos. Yung pagpapahirap sa sambayan ng Pilipino, magiging mahina sa panggogobyerno. At kawalang hustisya, kawalang demokrasya, yaan ang panghabang buhay na tatatak na sa mga apelyedo nila. Pero yung Duterte family, mamahalin yan ng mga Pilipino in all eternity. Kaya mga kababayan, patuloy po tayong magdasal. Huwag nating hahayaan na mabulok si Pangulong Duterte sa ICC. Huwag nating hahayaan na ma-impeach si VP Sara Duterte sa May 12, 2025. Iboto po natin ang best friend ni Pangulong Duterte na walang iba kundi ang number 53, Pastor Apollo C. Quiboloy, kasama ang mga kaalyado nila sa PDP laban. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Senator sino pa ba? Vic Rodriguez, Senator Marcoleta, Jimmy Bondoc, JB Hinlo, Attorney Lambino, Philip Salvador, nasabi ko na ba? Doc Mata, sino pa? Baka may nakalimutan pa ako. So sa tingin ko, kompleto na, no? Ayan. Kompleto. Ayan, kompleto na. Okay? So, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli sa mga susunod na video. At once again, this is Master Judaism. Thank you. God bless you all. And to God be the glory. Magandang araw po sa inyo lahat.